sa ating lahat. Sorry po. Magandang umaga po. Maaari na po tayong magsiupo at sa loob po ng 1 minute ay magsisimula na po tayo sa ating panamahal. Kamusta po tayo lahat? Ano ba yung mga ganap natin? So ayun po. So ako po yung nagagalak na muli ay nandito ako sa inyong harapan para po sa leading ng congregation na praise and worship. No? And ako po yung nagagalak din na makita ang inyong mga masayang mukha. Patingin nga po ng mga masayang mukha. Sobrang gaganda, sobrang gagwapo ng mga nilalang ng Diyos. Ayun po. So, ayun po. Bago po tayo magsimula sa ating panambahan, inayayaan ko pong lahat na po yung umikit. At tayo po ay mananalangin. Let's pray, Lord Heavenly Father. Thank you po sa araw na to na binigay niyo sa amin. Salamat, Father God. Dahil ikaw mo lang isang Diyos na dakilang sa lahat. Ngayong umaga ipakita mo ang iyong kadakilaan sa amin, Father God. Paramdam mo sa amin ang dakilang pagmamahal. Paramdam mo sa amin kung gaano ka kadakilan sa aming mga problema, sa aming mga kinakaharap sa buhay, Father God. And ikaw lamang ang Diyos na patuloy namin sasambay. Ikaw ang nagbibigay ng katuturan sa aming buhay. Ikaw ang nagpo-provide sa aming mga pangangailangan, Father. Ikaw ang kumakomfort sa buhay namin sa tuwing nakaka-experience nyo ng mga dagok sa aming buhay. Panginoon, nag-iisa ka lang. At turuan mo kami na matutunan na mas mahalin ka dahil deserve mo ang pagmamahal na ito, Father. Ngayong umaga, ibinababa namin ang aming sarili, Father God. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa mga bagay na nagawa namin sa aming kapwa na hindi maganda, Father. Kung may mga nagagawa kami, nakasabi, naiisip, laban sa iba, Father God, kung hindi kami honest sa mga trabaho namin, kung tinatamad kami, Father God, sa mga requirements na kailangan namin ipasa, alisin mo ito, Father God. And bigyan mo kami ng honest and productive mind, Father. Walang bahid ng dumi. At ituro mo sa amin yung matuwid na daan, matuwid na pamumuhay, Father. Dayon nyo kami sa masasamang gawain. Tulungan mo kami, Father, na hanapin ka kapag may mga temptations kami pinakaharap sa amin. Salamat, Father God, sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Sa mga blessings na namasa namin, sa mga biyayang pinaparanas mo sa bawat isa, Father. We know na may mga challenges sa buhay namin. Patuloy mo kaming pinatest. But we know with you and through you, we can overcome all of this. Just help us, Father, to lean on to you, to your word, to your name, to strengthen us, Father. Salamat din, Father,
Dahil ikaw ang patuloy na nagpapalakas sa amin. Ikaw ang patuloy na nagpapagaling sa mga kapatira na may sakit. Ikaw ang patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa amin, Panginoon. Ngayong umaga, buksan mo ang aming isip at ang aming puso sa pakikinig ng iyong mensahe ngayong araw nito, Father God. Bigyan mo kami ng boses sa pag-awit ng iyong mga awitin para sa ipapagdakila ng iyong pangalan. Punuin mo kami, Father, ng Holy Spirit ngayong oras na ito. At tulungan mo na mag-focus kami sa panambahan, Father. Alisin mo ang bumubulo sa ating isipan, mga words namin sa life, sa work, sa school. Kung may mga personal kami pinagdadaanan, Father God, we pray na ikaw ang mag-alis nito at palitan mo ito ng joy, ng peace, Father God. Tunay nga po na ikaw ang Diyos na dakila sa lahat. Wala kami ibang sasambahin, kundi ikaw lang. Muli po, pinapasalamatan ka namin. Patuloy ka namin pupurihin. It is all we ask. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sabi po sa Psalm 95, verses 1 to 2. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. Tumuyo po tayo lahat. Because He is worthy, He is glorious, and above all, He reigns. You reign over all the earth, we sing. You reign, justice and peace, you reign. You reign, Holy One, you reign. You reign over all the earth, we sing. You
pagpupuri sa Panginoon, hindi ba? Patuloy natin sa loob. Atin pong ipalakpak ang ating mga kamay. At tinatawag ko po si Mama para sa congregation. Tayo naman.
Let's all bow down our heads and come to the presence of the Lord. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay matapat, ikaw Panginoon ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. We continue, Father God, to adore you for who you are. You are a great, wonderful God. You are our strength. You are the source of everything, Panginoon. From where our help comes from. Our help comes from you, O Lord, the maker of the heaven and earth. And truly, Father God, that you are so faithful to us. You are so good to us. And that's why, Father God, we will continue to praise you and adore you in our life, every day of our lives. Hindi lamang tuwing linggo, Panginoon, kundi kung pwede lang, every moment of our life, ikaw lamang ang nasa isip namin. Ikaw lamang, Panginoon, ang Diyos na pwede namin malapitan sa panahon na kami ay nanghihina, nangangailangan. Ikaw lamang ang Diyos ang pwedeng tumulong sa amin. Maraming salamat sa iyo, aming Ama, sa lahat ng mga kabutihan na patuloy mo pong pinapakita sa amin, sa iyong tunay na pag-ibig, na patuloy mo pong ipinapadama sa amin, Panginoon. Hindi ka nagkukulang, palagi kang naroon, palagi kang present, Panginoon, sa aming buhay. Sa umagang ito, Ama, kami rin, Panginoon, ay nagpapakumbaba, Father God. Purify our hearts, Lord, and may it be as a gold and a precious silver. Thank you, Lord, for the promises that you have in us, the promise of forgiving us, O Lord. Maraming salamat sa aming Ama. And sa umagang ito, Ama, kami po ay nagpapasalamat bilang isang iglesia. Kung paano ka po patuloy na nagsusustain sa aming Church, Lord of Life Christian Fellowship, sa lahat ng provision mo, sa lahat ng mga manggagawa na kapatiran na patuloy na naglilingkod at nagpapagal, Panginoon, upang ang iyong iglesia ay patuloy na lumago at patuloy na lumakas sa pananampalataya, Panginoon. Thank you rin, aming Ama, sa mga salita mo na siyang nagsisilbing kalakasan ng aming kaluluwa. Napakahalaga, Panginoon, ng salita mo sa aming buhay. At tulungan mo po kami bilang mga miyembro, Panginoon, kasama ang aming buong pamilya, na manatili na mag-aral sa iyong mga salita mo at sundin ito, hindi lang aralin kundi sa buhay, Panginoon, ang mga ito. Naniniwala kami, Ama, na yung mga salita mo ang siyang nagiging lakas, Panginoon, upang magawa namin ang iyong nais mo sa aming buhay. Magawa namin, Panginoon, yung mga bagay na nagbibigay ng kaluguran sa iyo. Tulungan mo kami, Ama, na patuloy na mapagtagumpayan ng anumang mga pagsubok o anumang mga temptation na dumaraan sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord, for all what you are doing in our lives. And anumang season ng aming buhay, you always have the good reason, Father God, whether bad or good. You always have the good reasons why things happen in our lives. Maraming salamat sa Lord sa mga kapatiran namin na nagsisilbing mga council of elders and deacons. Patuloy mo pong ingatan ang aming mga council, Panginoon. Tulungan mo po sila, Ama, sa mga tuwing nagpupulong sila, lalo na, Panginoon, sa paghahanda para sa annual congregational meeting na magaganap sa January, Panginoon. We just leave them all up to you. Ano man, Panginoon, yung mga bagay na dapat pang ayusin, dapat na gawin. Lord, ilagay mo po sa kanilang mga kaisipan, kanilang mga puso, yung mga nararapat na mangyari ayon sa iyong kagustuhan at kalooban, Panginoon. At nawa, gamitin mo po ang aming iglesia na maging patuloy na instrumento na maibahagi ang iyong balita mo sa iba na hindi pa nakakilala sa iyo. Pagpalain mo po ang aming evangelism and discipleship ministry. It is our team, Father God, for almost 2 years na that we have to be one and to disciple, Father God,
And help us, Father God, to go and continue to become witness of your love. And help us to continue to disciple, Father God, those people who need you. Continue to use us, continue to guide us, and lead us, Father God. We also lift up to you, Father God, our preaching ministry. Salamat po, Ama, sa buhay ng bawat isang preacher namin. We lift them up to you and we continue, Lord, to ask you to give them wisdom, to help them malaman nila, matutunan nila ang iyong mensahe mo at gabayan mo sila sa kanilang pagbabahagi nito, Panginoon, sa amin. Let's use them, Father God, as your instruments in sharing your words to us and to other people. Bless them and protect them together with their family, and continue, Lord, to give them good health and strength. Patuloy mo po sila bigyan ng kasiglahan sa kanilang pag-aaral ng salita mo at sa kanilang pagpe-prepare, Panginoon. And we also lift up to you, Father God, our youth ministry. Tuloy mo pong tulungan, gabayan ang mga leaders, and patuloy mo rin pong tulungan ang mga kabataan. Talagang sila ay sumunod sa iyo at lumalim patuloy kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, sa mga kabataan na patuloy na naglilingkod sa gawain ng Praise and Worship Ministry dito sa Doña Carmen at sa Batasan. Nakakatuwa, Panginoon, na sila ay palagi ready na maging kabahagi ng gawain na ito. Tunay, Panginoon, at maniniwala kami, Ama, na ikaw yung magtatalaga sa mga manggagawa para sa aming iglesia. Maraming salamat sa Father God, na how you continue also to sustain each member. Naway tulungan mo po ang mga membro at ang kanilang mga pamilya, ang mga pamilya na dumaraan sa mga pagsubok. No man pagsubok na pinagdaanan ng bawat isa, tulungan mo po kami na mapagtagumpayan ang mga ito. Makita, Panginoon, yung presensya mo, maramdaman talaga yung presensya mo, Panginoon. And yung mga kapatid din namin na may mga karamdaman, we lift up to you, Brother John, Elder John. We ask you, Father God, that you will protect him. At nawa, Panginoon, ay hindi na po muling bumalik yung spatula na tumubo sa kanya. Ang salamat, Lord, at naiging maayos ang kanyang surgery. And we just lift him up to you, Father God. Tuloy mo siya bigyan ng magandang kalusugan at kalakasan. And he will also pray, Father God, for Brother Mar na hanggang ngayon ay hindi pa siya makalakad. We lift him up to you, Lord. And we ask you as a church in the name of Jesus to heal his toe at magsabsay na po yung maga niya completely 100%. It's almost 5 months, Father God. And we know that you are our healer and you are our source of strength. Kaya just lift up to you all our members na may mga karamdaman. Doon din po yung mother ni Sister Beth. Ingatan mo po at pagalangin mo po siya. Palakasin mo po siya at bigyan mo siya ng kaalin. At sa umagang ito, Ama, kami ay patuloy na dumudulog sa iyo para sa aming bansang Pilipinas. Batid mo, Panginoon, ang mga nangyayari. We know that you are a sovereign Lord. You know everything. And we just continue, Lord, to trust you na ikaw ang patuloy na tumulong, gumabay sa mga government officials namin on how they can go and how they can help each other to solve our present problems. We lift up to you our economy, Lord. Nawa pagpalain mo po, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Tulungan mo po ang bawat sangay ng gobyerno na mapatupad nila ng tama ang bawat programa na nakalaan, Panginoon. Sa kasalukuyang problema sa corruption, we ask you, Lord, na magkaroon na nawa ng tamang sistema, guidelines or procedures o anumang mga batas na masugpo agad
ang mga kamalian at mga gawang masama sa loob ng bawat ahensya ng gobyerno. Hindi lang po Ama sa TBWH, kundi sa bawat sangay. We believe, Father God, na kung magkakaroon ng tamang sistema, ay ang mga korupsyon ay maitatama at makita kaagad, Panginoon. We just continue to entrust this to you. We know that you are a loving God and you love our country. And help us also as believers to continue to be a good example, Father God. First, to our family and to our community and wherever we are. Use us, Father God, as your instrument and continue, Lord, to do what you want to do, oh Lord. And may your love continue to flow over us. Thank you for everything and for how you continue, Lord, to bless us. Bless us, oh Lord, and continue to make us also a blessing to others. Thank you, Father God. In Jesus' name, we ask you all these things, Father God, with thanksgiving. Amen and amen. Bago po tayo magpatuloy sa ating panambahan, inaayahan ko lahat na basahin po natin ang awit 86, 6 to 10. Sabay-sabay po tayo sa atin. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking dalangin. Tulungan mo na po ako'y lumaray ako ang mayroong iyong tinutuloy ang aking pagkakas. Sa sino ko, Diyos, wala kang kawagas. Sa iyong gawain, wala kang kawagas. Malahat ang bansa na iyong inilala, lalapit sa iyong pag-ibigay araw. Sila'y magpupuri sa iyong pangalan. Agad ikaw lamang ang Diyos sa tapinan, na anumang gawin ay kahangan. Ang ating Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Hindi siya natutulog at handa siyang pakinggan ang ating mga prayers. Walang kapantay ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig sa atin, at ang kanyang katapatan. Siya ang nag-iisang Diyos na dakila. Kaya tumayo tayong lahat. Buksan natin ang ating mga puso at sama-sama natin itaas ang ating papuri sa Kanya. Patuloy tayo naman.
Lord Heavenly Father, tunay nga na Ikaw ang nag-iisang dakilang Diyos na aming sasambahin, na aming bubulihin, na aming itataas, Father God. Tunay nga na Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Ikaw ang Diyos na gumagabay sa amin. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa amin. Ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng aming pangailangan. Sa iyo, Father God, ang mga boses namin. Sa iyo, Father, ang mga kamay na ito na pumapalakpak sa iyong dakilang pangalan. At tanging sa iyo lamang, Diyos, ang buhay na meron ito. Ngayong umaga, ihanda mo ang bawat isa. Buksan mo ang aming puso't isipan sa pakikinig ng iyong salita. Tulungan mo kami intindihin ang mensahe na ihatid sa amin ng Kuya Joey, Father. Pangunahan mo si Kuya Joey, ngayong umagang ito, Father. Gamitin mo siyang instrumento mo sa pagpapalaganap ng iyong salita sa amin ngayong umaga. Muli, Father God, patuloy na namin sasambahin. Patuloy namin dadakilain ang iyong pangalan. Nandito lamang po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Nakalimutan po tayo maupo. At tinatawag po sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Buksan po natin ang Biblia sa Isaiah chapter 40, verses 9 to 26. Isaiah, Kabanata 4 talata 9 hanggang 26. Before po natin basahin yan, kaya ako muna bigyan kayo ng introduction. Maiksing introduction tungkol sa talatang babasahin natin. Nang sa ganun ay
maintindihan kaagad natin kahit paano ang habang binabasa natin. Si Isaiah po ay isang propeta na nakatira sa Jerusalem. Hindi ko alam kung ilang taon siya rito, but it's around 740 BC nung siya ay nagsimulang magpropesiya sa Judah. Ang propesiya po ng Diyos to Isaiah ay mensahe ng babala sa mga Israelites sa Judah, especially sa mga leaders ng Judah. So, sa bandang unang bahagi ng aklat, ay mababasa po natin dito, kung nabasa niyo na yung Isaiah, ang judgment ng Diyos na ipapataw niya sa Judah dahil sa kanilang pagrebelde at pagtataksil sa Diyos. Dahil nga dito, sinabihan ni Isaiah ang mga leaders ng Judah, actually yung buong Judah, tungkol sa kanilang kasalanan. Subalit, yun nga, hindi siya pinakinggan ito. Kaya nga nasusulat din sa propesiya yung judgment at kapahamakan na darating sa Judah. At noon ngang around 650 BC, about 100 years after ng prophecy na to ni Isaiah, after ng babala na to ni Isaiah, ay nangyari nga yung paghuhukom ng Diyos sa Judah. Kung saan nung panahon ni Jeremiah at tama ba Daniel, magkasabay sila, ay nangyari nga yung paghuhukom na ito, kung saan ay ginamit ng Diyos ang Babylon para hatulan ng Judah. Subalit, kasama din naman sa propesiya ni Isaiah ang pag-asa at restoration na ibibigay ng Diyos sa Judah. Ayan yung panahon na nasakop sila ng Babylon. Mapapansin mo, nag-travel sila, dinakip sila. Kaya makabubuti na kapag babasahin natin ang itong chapter 40 ng Isaiah, halimbawa, ay imagine na natin na nangyari na yung binabanggit dito ng paghatol ng Diyos sa Judah. Kahit di pa actual na nangyayari nung naisulat yung propesiya na to ni Isaiah. Sa ganun ay ma-feel natin yung sinasabi ng talata. Pahiwatig po kasi sa chapter 40 verse 1 na ang Israel ay nangangailangan ng pangaliw. Sa puntong ito ng propesiya, ayon naman sa verse 2, chapter 40 verse 2, ay natapos na rin yung judgment ng Diyos sa Israel. At kaya nga, sinabi rin sa verse 1 na pang-aaliw na. Pang-aaliw na ang kailangan naman ng Israel upang sila ay ma-restore. At kung mababasa niyo yung Lamentations, yan yung picture ng Lamentations nun. Yung kanilang panaghoy. Kaya nga dito sa talatang pag-aaralan natin ay ang mga talata ng pag-asa para sa Israel na na-exile sa Babylon. So, hindi lang puro judgment ang Isaiah, kundi meron ding ibinigay na pangako ang Diyos ng pag-asa para sa Israel. So, ngayon, maaari na natin basahin ang ating talata sa Isaiah 40, 9 to 26. At di ko na po kayo hiling tumayo dahil mahaba-haba yung talatang ito. So, babasahin ko po sa Filipino translation. Isaiah 40 verses 9 to 26. Verse 9, umakyat ka sa mataas na bundok, O Zion, tagapagdala ng mabubuting balita. Itaas mo ang iyong tinig na may kalakasan, O Jerusalem, tagapagdala ng mabubuting balita. Itaas mo, huwag kang matakot. Sabihin mo sa mga lungsod ng Judah, tingnan ang inyong Diyos. Narito ang Panginoong Diyos ay darating na may kapangyarihan at ang kanyang kamay ay mamumuno para sa kanya. Narito, ang kanyang gantimpala ay dala niya at ang kanyang ganti ay nasa harapan niya. Kanyang pakakainin ang kanyang kawan na gaya ng pastol. Kanyang titipunin ang mga kordero sa kanyang bisig at dadalhin sila sa kanyang kandungan at maingat na papatnubayan ang iyong mga anak. Sino tumakal sa tubig sa palad ng kanyang kamay at sumukat sa langit sa pamamagitan ng tangkal at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal at tumimbang sa mga bundok sa mga timbangan at ng mga burol sa timbangan. Verse 13, sino ang pumatnubay sa Espiritu ng Panginoon o bilang kanyang tagapayo ay nagturo sa kanya? Kanino siya humingi ng payo upang maliwanagan at nagturo sa kanya ng landas ng katarungan at nagturo sa kanya ng kaalaman?
at nagpakilala sa kanya ng daan ng pagkaunawa. Masdan mo, ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba. Itinuturing na parang alabok sa timbangan. Masdan mo, ang kanyang itinataas ang mga pulo na parang pinong alabok. Ang Lebanon ay hindi sapat upang maging panggatong ni ang mga hayop niyon ay sapat na handog na sinusunog. Lahat ng mga bansa ay pawang walang anuman sa harap niya. Kanyang itinuturing ang mga ito na mas kulang pa sa wala at walang laman. Kanino nga ninyo itutulad ang Diyos? O anong wangis ang iahambing ninyo sa Kanya? Sa larawang inanyuan, hinulmahan ito ng manggagawa at binabalot ng ginto. At binabalot ito ng ginto, ng platero, at hinuhulmahan ito ng mga pilak ng kwintas. Siyang napakadukha ay pumipili bilang handog ng kahoy na hindi mabubulok. Siya yung mahanap ng isang bihasang manlililok upang gumawa ng larawang inanyuan na hindi makakilos. Hindi ba ninyo nalalaman? Hindi ba ninyo naririnig? Hindi ba sinabi sa inyo mula ng una? Hindi ba ninyo naunawaan bago pa inilagay ang mga pundasyon ng lupa? Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa at ang mga naninirahan doon ay parang mga balang. Siya ang naglalahad ng langit na parang tabing at inilalahad ang mga iyon na parang tolda upang tirahan, na dinadala sa wala ang mga pinuno at ginagawang walang kabuluhan ang mga hukom ng lupa. Oo, sila'y nagtatanim. Oo, sila'y hindi naghahasik. Oo, ang kanilang puno ay hindi naguugat sa lupa at umihip din siya sa kanila at sila'y natutuyo at tinatangay sila ng ipo-ipo na gaya ng dayami. Kanino nga ninyo itutulad upang makatulad niya ako? Sabi ng banal. Verse 26, itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas. Tingnan ninyo kung sino lumikha ng mga ito. Siya na naglalabas ng kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinatawag niya sila ayon sa pangalan sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Dahil sa siya ay malakas sa kapangyarihan ay walang nagkukulang. Kaya purihin ng pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Anong mapapansin niyo sa talatang binasa natin? Kahit sa kasimplihan ng pananalitang ginamit sa talata, ay talagang madarama mo yung majestic at matayog na description o paglalarawan ng mga katangian ng ating Panginoong Diyos. Dito sa talata ay mapapansin din natin na tila ang Diyos ay muling ipinapakilalang muli yung kanyang sarili sa Israel. Tila nais ng Diyos na sariwain muli sa puso at isipan ng Israel kung sino talaga siya at kung ano-ano yung kanyang mga katangian. Bakit niya kailangan gawin yun? So the fact na nagrebelde at nagtaksil sila sa nag-iisang Diyos, malamang nalimutan talaga nila kung sino ang Diyos, kung ano yung kanyang mga katangian. Oh. Malamang ang kanilang pagrebelde at pagtataksil ay nagsimula sa kanilang pagdududa at panghihina ng pananampalataya sa Diyos. Hindi ba dyan nagsisimula yung mga backsliding? No? Dahil nalimutan na nga nila kung sino ang Diyos, well, hindi naman siguro totally nalimutan. I mean, marami sa mga mahalagang katangian ng Diyos ay kanila na talagang nalimutan. Mga kapatid, kapag tinamat tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ganyan nga yung mangyayari sa atin. Kapag tayo ay madalas balisa, kinanghihinaan tayo ng loob, ito ay dahil sa panghihina ng ating pananampalataya. Dahil nagsisimula na nating pagdudahan ang Diyos. Una, ay ano ba yung dahilan kung bakit tayo nagkakaganito? I'm sure na-experience nyo na to at one point, no? Or ilang beses na rin. Dahil pa nagbago ang Diyos? O tayo mismo yung nagbago? No? Dahil nalimutan lang natin kung sino talaga ang Diyos. O baka naman, hindi lang talaga natin sinikap na kilalanin pa ng mas malalim ang ating Diyos as revealed in the Bible. But whatever the case, ito ay nagkakaroon ng masamang epekto sa atin. No? Dahil tiyak, kapag nalimutan mo kung sino ang Diyos, at hindi mo siya patuloy na kinilala dito sa Biblia, ay magkakaroon tayo ng maling pagkakilala sa ating Diyos.
magkakaroon ka ng mababa at mababaw na pagkakilala sa Diyos. Kapag mababa at mababaw at mali ang pagkakakilala mo sa Diyos, magiging mataas ang tingin mo sa sarili mo. No? And you will end up worshiping yourself. So magiging proud ka. Ang mangyayari ay mas madalas masusunod yung nais ng iyong laman ko, na yung feel mo, yun ang masusunod. At kapag mababaw at mali rin ang pagkakilala mo sa Panginoon, ikaw rin ay magkakaroon ng napakaraming kinatatakutan. Kaya nga madalas, ang isang tao ay anxious o balisa dahil pinagdududahan niya ang kakayahan ng Panginoon. And Isaiah 40 rebukes our small and wrong idea of God. Kaya ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon, halina't kilalanin natin ang ating Diyos. So pwede na sabihin, halina't kilalanin natin muli ang ating Diyos. Kung mayroon po tayong 5 punto. Ang unang punto ay, siya ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. O nakapangyayari sa lahat. Sinabi sa verse 10, narito ang Panginoong Diyos na ay darating na may kapangyarihan at ang kanyang kamay ay mamumuno para sa Kanya. Sa ESV, behold, the Lord God comes with might and His arm rules for Him. So dito daw sa verse 10, sinasabi na darating daw ang Panginoon. Ang Panginoon daw ay darating na may kapangyarihan. Tila ba sinasabi ng Panginoon, this time ay darating na siya na meron na siyang kapangyarihan. Hindi po ganon. Dahil palagi namang may kapangyarihan ng ating Diyos. Ang nice lang sabihin, this time, sa kanyang pagdating ay madarama ng lahat ang kanyang kapangyarihan. At sa kanyang kamay daw, dali, may kamay ba ang Panginoon? Meron ba siyang kamay? Di ba siya espiritu? No. Hindi pa nagkakatawang tao dito si Kristo. Paano siya nagkaroon ng kamay? No? Paano siya nagkaroon ng braso? Sa ESV, sa NIV, sinabi yung arm, yung ginamit, hindi kamay. Ano? Pero pareho din, bahagi pa rin ng katawan ng tao yan. Ito po ay figure of speech. No? Ito yung natawag na anthropomorphism. No? Kung saan ginagamit na yung bahagi ng katawan ng tao bilang paglalarawan para ilarawan yung katangian ng Diyos in such a way na maintindihan ng tao. Kaya ginagamit yun sa Biblia, especially dito, sa katulad nito na poetry sa Isaiah. Ang mga kamay at braso kasi ng isang sundalo, yung kasi ginamit na illustration dito, ay ginagamit para ipanghataw ng espada, di ba? O tabak, para gamitin para pamana o pansibat o pansuntok, pansakal sa opensa. At kamay at braso din, yung ginagamit para tumulong, magtanggol, para magbigay ng katarungan. So ang kamay o braso na binabanggit dito ay kumakatawan nga sa malakas na kapangyarihan ng ating Diyos. Particularly, God's sovereign power. No? So, ang Diyos ang nakapangyayari sa lahat. Inawit natin kanina yan. Ang Diyos ang tunay na nakapangyayari sa lahat. Walang anumang bagay ang nangyayari o mangyayari apart from God's sovereign will. No? Sinabi rin po sa verse 12, sino ang tumatakal ng tubig sa palad ng kanyang kamay at sumusukat sa langit sa pamamagitan ng dangkal at nagsisilid ng alabok ng lupa sa isang takal at tumitimbang ng mga bundok sa timbangan at ng mga burol sa timbangan. Anong makita natin kapag tumingala tayo sa langit? Nandiyan yung, siyempre may ulap, yung kalangitan, araw, buwan, o bituin, especially sa gabi, makikita natin yung bituin at buwan. Sino ba yung lumikha dito? Yan po ay rhetorical question, ano? Dahil noong mga panahon ito ni Isaiah ay very obvious ang sagot. Ang Diyos ang lumikha. Pero ngayon, kapag tinanong mo yan, iba't iba na may marinig na sagot. No? Dahil ang demonyo po ay maraming inimbento mga theories na ipinasok sa utak ng mga tao. No? Meron din yung theory na, Big Bang Theory. Meron din yung theory na inimbento ng NASA na as if na-observe talaga nila kung paano nabuo ang solar system, ano? At yung mga bituin. So malinaw naman sa Genesis 1 na ang lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So,
Sinabi rin sa talata na ang Diyos din ang naglalabas ng kaniyang mga hukbo o host sa English translation. Ito ay maaaring tumutukoy sa kanyang mga anghel na pwede rin tumutukoy sa mga bituin, buwan at araw. Kaya nga, kung meron kayong NIV dyan, ano yung sinabi sa NIV? Ito ay starry host, kung makikita nyo. So, alin man sa dalawa, anghel man to, mga bituin, nasabi rito, ang mga ito ay kanyang inuutusan. No? At tinatawag niya sa kanyang pangalan, kabisado niya yung kanyang nilikha, ano man ito. Even yung mga, sabi nga, yung mga buhok ninyo ay bilang na bilang ng Diyos kung ilan. Yung, siyempre, paunti-unti yan pag tumatanda tayo. Pero bilang niya yan, alam niya kung ilang buhok ang nababawas sa bawat araw. Ganun na lamang yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Ganyan yung kanyang omniscience, ano? So, paano ipadadama ng Diyos ang ganitong kapangyarihan with regards sa sitwasyon ng Judah? So, nais ng Diyos na disiplinahin nga ang Judah, kaya nga sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ay ginamit niya yung Babylon, sila King Nebuchadnezzar, para magapi ang Judah. No? Ngayon, tapos na yung pagdidisiplina ng Panginoon sa Judah through Babylon, ay pakinggan naman ninyo kung ano yung gagawin niya sa Babylon. O may gagawin niya sa Babylon. Jeremiah 51 verses 10 to 11. Nabi rito, inilabas ng Panginoon ang pagpapawalang sala sa atin. Sa Judah ito, no? Halikayo at ating ipahayag sa Zion ang gawa ng Panginoon nating Diyos. Patalasin ninyo ang mga palaso. Kunin ninyo ang mga kalasag. Pinukaw ng Panginoon ang espiritu ng mga hari ng Medo, sapagkat ang kanyang layunin tungkol sa Babylonia ay wasakin ito. Sapagkat iyon ang paghihiganti ng Panginoon, ang paghihiganti para sa kanyang templo. Kanya? Sa kapangyarihan ng ating Diyos, ginamit niya ang Medo para wasakin naman ang Babylon na nagpahirap sa Judah. So, ibig sabihin, hindi man mananampalataya ng Diyos ang Babylon at Medo, kaya pa rin niya itong mapasunod. No? Dahil siya pa rin ang lumikha sa kanila. No? So, napasunod niya ang mga bansang ito upang matupad ang kanyang mabuting layunin sa Judah. No? So, kung ano pa man yung nangyayari sa atin o sa ating paligid o sa ating bansa, wag na wag mong isiping walang kamay ang Diyos sa mga nangyayaring ito. No? Kapag iisipin mo mabuti, di ba mas nakakatakot yung kung totoo na walang kinalaman ang Diyos sa mga masasamang nangyayari sa ating paligid. Mas nakakatakot yung ayaw niya sana mangyari yung masamang bagay na ito, pero hindi niya mapigilan. No? Isabihin, wala siyang magawa. Isabihin, merong ibang mas nakapangyayari pa sa kanya. Hindi pala siya ganong kalakas. Subalit hindi po ganon. No? Our sovereign God is sovereign over all. No? Mula sa pinakamaliit na alikabok hanggang sa pinakamalaking bituin ay hawak niya. Mula sa pinakamaliit na organism hanggang sa pinakamalaki, hanggang sa blue whale ay hawak niya. Ganyan yung extent ng power, ng sovereign power ng ating Panginoong Diyos. Lahat ay hawak ng kanyang makapangyarihang kamay. Kailangan din natin maintindihan na ang ating Diyos ay hindi basta-basta na lang nagpapahirap o nagpaparusa o nagwawasak o ano paman. Ang lahat na ito ay naaayon pa rin sa kanyang katuwiran dahil ang ating Diyos ay, point 2, siya ang Diyos na makatarungan. Dahil po sa ikalawang bahagi ng verse 10, narito ang kanyang gantimpala ay dala niya at ang kanyang ganti ay nasa harapan niya. Dito sa ikalawang bahagi ng verse 10, ang Diyos ay darating na dala ang gantimpala at ganti. Sa ibang translation, wala talaga yung ganti. Ano? Gan pa man, ang ibig sabihin ng salitang gantimpala ay blessing. Ang blessing na ito ay hindi niya basta-basta ibibigay, kundi ibibigay niya sa deserving. So, paulit-ulit natin mababasa sa Biblia yung tema na pagpapalain ng Diyos ang mga nagsisisi at sumusunod sa Kanya.
At pahiwatig naman ng salitang gantimpala na ito, ang kabaliktaran, na ang Diyos ay magbibigay naman ng ganti o kahatulan sa mga hindi sumusunod sa kanyang kautusan. So, pahiwatig dito sa talata na ang Juda ay magbabalik loob sa Panginoon at magsisisi. Kaya naman, handa na ang Panginoon na ibigay sa kanila ang gantimpala o pagpapala. So, panahon na ng blessing. Tapos na yung oras ng judgment at discipline. Subalit bago yan, ang Juda nga ay nakaranas nga ng ganti at kahatulan, no? Dahil sa kanilang pag-rebelde. So, pagdidisiplina naman ngayon dahil sa kanilang panahon na ng blessing. Tapos na nga yung pagpaparusa pala ng Diyos sa Juda, kaya blessing naman yung ibibigay nila niya sa kanila. No? So, nabanggit ko rin kanina, nahanda na rin ang Diyos na ibigay ang parusa at ganti sa Babylon sa pagwasak sa kanyang templo, yun sa Jeremiah 51. At alam natin na ang Diyos ay pag-ibig at pagpapala. Hindi po ba? Siya ang Diyos na mapagpala. Subalit, mga kapatid, kailangan ding maintindihan natin at malaman natin o alalahanin natin na ang Diyos, ang tunay na Diyos, ay Diyos din na alam natin na God is patient. He is slow to anger. But it doesn't mean na hindi siya nagagalit. Ang Diyos din ay Diyos na nagagalit, nasusuklam, napopoot, at nagbibigay ng kahatulan. Lahat ng salungat sa kanyang kabanalan ay kanyang kinapopootan. Tandaan po natin yan. Na ito sa awit 5 verse 5, ang habog ay hindi makakatayo sa iyong harapan. Kinapopootan mo ang lahat ng mga gumagawa ng kasamaan. Awit 7:11-12, ang Diyos ay hukom na matuwid at isang Diyos na araw-araw ay may galit. Bakit? Kasi araw-araw nagkakasala eh. Kung di magsisisi ang tao, iaasa ng Diyos ang tabak nito at kanyang iahanda at iniumang ang kanyang palaso. Awit 11 verses 5-6, sinusubok ng Panginoon ang matuwid at ang masama at kinapuputan ng kanyang kaluluwa ang nagmamahal sa karahasan. Sa masama ay magpapaulan siya ng baga ng apoy at asupre at hanging nakakapaso ang magiging bahagi ng kanilang saro. Sa John 3:36, ang sinumang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Diyos ay mananatili sa Kanya. So sa talatang ito sinasabi na ang Diyos ay galit at napopoot sa gumagawa ng masama. At dito nga sa John 3, sinasabi rin na siya ay nananatiling napopoot sa mga hindi nananalig at sumusunod sa Kanyang anak na si Jesucristo. Next slide please. Subalit, ang talatang ito sa verse 10 ay mayroong mas malalim na meaning. Alam niyo po ba yun? Ito ay tumutukoy ultimately sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba ang araw, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay darating na may kapangyarihan upang hanguin ang kanyang bride, ang kanyang iglesia, upang ibigay sa kanila ang kanilang gantimpala. At paparusahan din niya ang mga walang hanggang kaparusahan ang mga walang pananampalataya. Kasama si Satanas at ang kanyang mga demonyo upang maranasan nila ang nagbabagang po ng ating Diyos. Subalit again, sa verse 3, sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga anak, next point is, siya ang Diyos na mapagmahal. Ang Diyos ay ang Diyos natin na mapagmahal. So dito mo talaga ma-appreciate maging grateful ka talaga sa habag o mercy ng ating Panginoong Diyos sa iyo at sa bawat isa sa atin. Bakit? For all have sinned and fall short of the glory of God, and for the wages of sin is death. At lahat tayo nagkasala. At kung i-apply ng Diyos ang katarungan sa iyo at sa akin, kasama tayo dapat na itatapon ng Diyos sa impyerno. Subalit ikaw na nananalig kay Kristo ay tumanggap ng mercy. Ikaw ay pinili before the foundation of the world, ayon sa Ephesians 1 verse 4. At sa mga pinili ng Diyos, siya ay Diyos na mapagmahal.
Dahil po sa verse 11, kanyang pakakainin ang kanyang kawan na gaya ng pastol. Kanyang titipunin ang mga kordero sa kanyang bisig at dadalhin sila sa kanyang kandungan at maingat na papatnubayan iyong mga anak. Ang pagdidisiplina po ng Panginoon, I'm sure na-experience nyo lahat yan. Ano? Masakit, no? Kagaya ng ginawa niya sa Judah. No? Subalit matapos yung pagdidisiplina, at ngayon sila, yung Judah ay nalugmok na sa kapighatian, kalungkutan, at repentance, panahon na ng comfort at restoration. Sa unang bahagi ng talata ay malinaw na lahat ay kanyang pakakainin. Yung ba sinabi? Hindi po. Hindi lahat ay kanyang papakainin at titipunin, kundi yun lamang kasapi ng kanyang kawan. No? Ang kanyang mga tupa lamang. Hindi kasama yung mga aso at kambing. Ibig sabihin, hindi kasama rito yung mga hindi tagasunod ni Kristo. Kailangan malinaw yun. Ang kanyang bisig, o yung kanyang arm, o yung kanyang kamay, ay nagpapahiwatig ng kanyang lakas. So, nabanggit natin yan kanina. No? Subalit, ang kanyang bisig ay nagpapahiwatig din ng kanyang kahinuhunan o gentleness. Kung titipunin kanya ng isang, siya ay pastol, kung titipunin niya yung kanyang mga tupas, gamit yung kanyang staff, yung kanyang tungkod, at tutumbukin ka, papaluin ka, masakit yun, no? Subalit, kapag ang mga kamay at braso ang kanyang ginamit para tayo ay tipunin o panumbalikin, it is very warm and tender, no? O, tingnan nyo yung mga kamay nyo ngayon, yung palad natin. Malambot yan. May padding yan, no? May fats, may collagen, no? At yung parts, yung inner part ng arm natin, malambot yan, meron yung fats and muscles. No? Kapag meron tayong kinuhang bata, nadapa, o halimbawa, sabihin natin tupa, nalumok sa lupa, may injury, pag kinuha natin yan, ay hindi sila masasaktan kasi malambot eh. No? Hindi madadagdagan yung sakit na nadarama nila. Ganyan po yung ginawa niya sa Israel. No? At ganyan din yung patuloy na ginagawa niya sa bawat kasapi ng kanyang iglesia. Kaya patuloy ang kanyang panawagan sa mga iniibig niya. Sinabi sa 1 Peter 5 verse 7, ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ayon naman sa Mateo 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. O hindi lang siya nagmamalasakit, kundi siya rin ay may kakayahang tulungan tayo at i-restore tayo. He's not just willing, but He's also able. No? Hindi po ba yan ang greatest need natin kapag pagod na yung isipan natin? Kapag pagod na yung puso natin? Lalo na siguro yung mga pagod na ang ma-in love, no? Sawang-sawa ng pagtaksilan. Yung laging na-friend zone. Gusto niya pero friend lang ang tingin. Yung mga pagod na makatanggap ng masasakit na pananalita sa kanyang kapwa. Yung mga pagod na kakatrabaho pero hindi nakakaipon. Pagod din yun. Yung mga pagod na dahil lagdag sa kasalanan. Yung mga pagod na dahil sa kabalisahan, sa stress mo, iniisip stress na talaga siya. Yung mga tatay at nanay na pagod na kakatrabaho pero pinoproblema pa yung mga anak na pasaway. Maraming ganyan. Yung mga elders, deacons, yung mga ministry coordinators na pagod na sa paglilingkod, gusto na mag-resign for whatever reason. No? Ang sabi ng Panginoon, come and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan, for my yoke is easy and my burden is light. Again, our God is not just willing, He is also able to restore us. Ang isa pang magandang sinabi rito ay hindi niya dinedelegate yung pag-restore, yung pag-aalaga, yung pagpapakain at pagtitipon sa atin. Ito ay personal niyang ginagawa. No? Hindi niya ito dinedelegate sa kanyang mga kubo. That is why our God is our personal Savior. Hindi po ba?
The Holy Spirit, the Lord Holy Spirit is our personal comforter. So sa pamamagitan ng kanyang mismong salita, tayo ay pinapakain upang lumakas. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu tayo ay inaaliw at pinanunumbalik. Alam ko meron tayong mga dinidisciple, meron tayong kinakaunselan. Maganda kung ika-counsel natin sila, di-disciple natin sila in such a way na hindi sila maging overly dependent sa atin. I-point natin sila sa ating tagapagligtas. I think yan naman ang ginagawa natin, pero reminder lang na i-point natin sila. Turuan natin silang maging independent sa pag-aaral ng salita, independent sa prayer. Dahil hindi naman natin sila 24/7 nakasama, di ba? Nang sa ganun ma-experience din nila yung personal na pangangalaga, yung pagpapakain at pag-restore sa kanila ng Panginoon. Hindi yung nasa na si elder, hindi ako makapag-pray, nasa na si yung discipler ko, hindi ako makapag-Bible study mag-isa, hindi ako makapag-devotion. Turuan natin sila na mararanasan nila yung personal nilang mararanasan yung personal na pangangalaga ng ating Panginoon. Point 4, siya ang Diyos na marunong. Very obvious naman siguro yan, no? Nabi sa verses 13 to 14, sinong pumapatnubay sa Espiritu ng Panginoon bilang kanyang tagapayo ay nagtuturo sa kanya? Kanino siya humihingi ng payo upang maliwanagan at nagturo sa kanya ng landas ng katarungan at nagturo sa kanya ng kaalaman at nagpakilala sa kanya ng daan ng pagkaunawa? Sino ang pwedeng pumatnubay sa Panginoon o magbigay sa kanya ng payo? Meron pa siyang hinihinga ng payo? Meron bang pwedeng magturo sa Panginoon para madagdagan yung kanyang kaalaman? Meron pa ba siyang kailangang liwanagin o unawain? Yan na naman yung another set of rhetorical questions. The answer is very obvious. Wala. I mean, paano mo dadagdagan ng tubig, yung mismong source ng tubig na walang katapusan? Paano mo dadagdagan ng karunungan yung mismong source ng wisdom na infinite? Wala na. Ano man ang iniisip o maiisip ng pinakamatalinong tao dito sa mundo, ay alam na yan ng Diyos bago pa man isilang yung taong ito. At ang ating Diyos ay hindi lang all-powerful o omnipotent, siya rin ay all-wise at omniscient. Alam niya ang lahat ng bagay na nangyayari at mangyayari pa lamang. Noong nangyari ang pagsalakay ng Babylon sa Juda at Israel ay nadakip at lumipas na maraming taon ay talagang practical na tanong nung time na to, no? Na-exile sila. Ang talagang practical na tanong ng Israelite noon ay paano tayo makakabalik sa ating bansa kung di tayo payagan ng ating mananakop? O nasagot na natin yan, yung ginawa ng gagamit muli ang Diyos ng ibang bansa para gapiin naman yung Babylon, at ginawa na nga niya yun, yung binasa natin sa Jeremiah 51. Alam niya kung paano gagamitin ang kanyang kapangyarihan para maisakatuparan ang mga bagay na kanyang itinakda. May I remind you na ang prophecy na ito ng comfort at restoration sa Isaiah 40 ay isinulat niya, pinasulat niya kay Isaiah bago po man mangyari sa kanila yung pagsakop ng Babylon o bago pa man isilang si King Nebuchadnezzar. Mga kapatid, kung ano man yung itinakdaan na yon ng ating Diyos ay yun lamang yung mangyayari. At walang sino man ang makapagpapayo sa Kanya kung ano ang mas mabuting gawin. Dahil wala nang mas marunong pa sa Kanya. Sino bang makakaisip ng mga bagay na naisakatuparan ng Diyos para sa Israel? At sino makakaisip ng mga bagay na isinakatuparan ng Diyos sa buhay mo? Sino mas nakakaalam kung ano yung mas makakabuti sa kanyang mga anak? Ang sagot, wala ni isa. Pag hinayaan ng Diyos na malagay ka sa mahirap na sitwasyon, yung malungkot na sitwasyon, tulad ng ginawa niya sa Judah, masasabi ba natin na mali yun?
Mali ba yung ginawa ng Diyos sa'yo? Bakit? Mas matalino pa ba tayo sa Diyos? What if yan palang pinili niya na paraan para maisakatuparan niya yung mabuti niyang plano sa iyo? Ano nangyari sa Israel nung niyaan niya magapi at madakip ng Babylon? Ano nangyari sa kanila? Di ba maganda? Pinagsisihan nila yung kanilang mga kasalanan at nagkaroon sila ng pananabik sa presensya ng Diyos. At eventually, sila yung nakabalik sa lupang ipinangako para buuin muli ang templo. Mabuti ang pagdidisiplina ng Panginoon sa atin. Sa totoo lang, isipin niyo mabuti, mas nakakatakot kung hindi ka dinidisiplina ng Panginoon. Bakit? Dahil hindi dinidisiplina ng Diyos ang kanyang, yung di anak ay hindi dinidisiplina. Pag di ka dinidisiplina ng Panginoon, sabihin hindi ka anak. Ang mga anak na minamahal ng Diyos ay kaniyang dinidisiplina. Sinabi po sa Hebrews 12 verse 11, ang lahat ng dinidisiplina sa kasalukuyan ay tila hindi ka nais-nais kundi masakit. Masakit talaga. Subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Tandaan din po natin sinabi sa Romans 8:28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila na tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Point 5, last point na po ito. No? Siya ang Diyos na walang katulad. Nabi po sa verses 15 to 20, sa harap ni Yahweh ang mga bansa ay walang kabuluhan, tulad ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan. At ang mga pulo ay parang alikabok lamang sa ang timbang. Hindi sapat ang panggatong. Hindi sapat na panggatong ang lahat ng kahoy sa Lebanon. Kulang pang panghandog ang lahat ng hayop sa gubat roon. Sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. Saan ninyo iahambing ang Diyos at kanino niyo siya itutulad? Siya ba'y maiihambing natin sa mga imahe na ginawa ng tao na binalutan ng ginto at ipinatong sa pilak? Hindi rin siya maitutulad sa ributong kahoy na matigas man ang kahoy at hindi mabubulok, na nililok upang hindi tumumba at mabibili lang sa murang halaga. Kung pagsasama-samahin daw ang mga pinakamakapangyarihang at pinakamayamang bansa sa buong mundo, ano ba yung kinukonsider natin pinakamayaman na makapangyarihang bansa sa mundo? Nandiyan na siguro yung China, no? Russia, US, huwag nating malitin yung India. Pag samasamahin man daw yan, ay walang kwenta kumpara sa ating Panginoon. Isang patak lang ng tubig, ng timba, ang katumbas ng mga bansang yan. Ganon din kapag nagtimbang tayo ng trigo o bigas sa timbangan at nilagay mo na sa sisidlan yung tinimbang mo, yung matitirang alikabok, ay yun lang daw, yung matitirang alikabok sa timbangan, ay yun lang daw ang katumbas ng lahat ng bansa. No? Yung darak, yun lang ang katumbas. Kahit nga raw, yung napakayamang Lebanon, kasama ang buong kayamanan nito, kapag sinunog mo, ay hindi siya katanggap-tanggap na handog para sa Panginoon. At sa verse 17, siya ay nag-double down pa sa kanya sinasabi, lahat daw ng mga bansa sa buong mundo ay parang walang anuman. No, nawala na yung alikabok, wala na yung tubig, walang kwenta sa harapan ng Diyos. Of course, may kwenta naman talaga ang mga bansang ito. Pero, sinasabi rito, kung ikukumpara mo ang mga ito sa Diyos, lahat ito ay walang value. Dahil pa sa verse 17, ang lahat ng mga bansang ito ay kulang pa sa wala kumpara sa Diyos. O, double negative, ano? Parang mababa pa sa zero yung value ng mga bansang ito kumpara sa ating Diyos. O, kung di mo maikukumpara ang Diyos sa mga bansa, lalo namang di mo siya maikukumpara sa mga rebulto o hinulmang imahen. No? Kaya nga ipinagbabawal ang pagsamba sa mga inukit o hinulmang mga imahen. Kailangan malaman ng Israel ang katotohanan ito. Dahil ilan talaga sa kinatatakutan ng Israel o ng Juda ay yung mga bansang nagbabanta sa kanilang seguridad. No? Yung mga kaaway nilang bansa. Dahil nga, sa kakulangan nila ng kaalaman tungkol sa katangian ng ating Diyos, ang Juda, sa halip na humingi ng tulong sa Diyos, ay nakipag-alyansa sa Ehipto. Para matulungan sila nito, para mapagtanggol sila.
laban sa mga kaaway nila. Dahil duda sila sa kapangyarihan ng Diyos. Duda sila na ang Diyos ang nakapangyayari over all the nations. So, alam naman siguro natin lahat na, halimbawa, tayo, na ang China ay binubuli tayo, hindi po ba? Di ba Kuya Ando? Nubuli tayo ng China sa West Philippine Sea. Totoo yun. Di po yung chismis. Medyo nakakatakot din dahil posible pala na balang araw ay takihin tayo ng China. No? Pag wala na tayong kakampi, pwede mangyari yun. Mga kapatid, tandaan po natin na lahat ng bansa ay alikabok lamang kumpara sa ating Panginoon. Ang ating Diyos ay Diyos na all-powerful, omnipotent, all-wise, omniscient. Siya rin ay Diyos na mapagmahal. Alam natin siguro na malaking issue yung nangyayari sa bansa natin patungkol sa flood control projects at iba pang corruption sa ating bansa. Iba pang sangay ng ating pamahalaan. Hanggang ngayon, wala pa rin yata na nakukulong. Nakadetain lang, pero ang tagal pa rin. Wala pang nahatulan. Wala pa, no? Wala pa kahit isa. Magtiwala lang tayo na kung sila ay makakalusot sa korte ng tao, subalit sa korte ng Diyos, kung saan naroon ng perfect na hukom natin, ay hindi sila makakalusot. Kapag hindi sila nag-repent at nanalig kay Kristo, yung mga magnanakaw na ito ay tiyak mararanasan nila ang walang hanggang nagbabagang puot ng ating Panginoon. May justice po, sigurado yan. Subalit tayong mga nag-repent at patuloy na nag-repent at nananalig sa ating Panginoon Jesucristo at umiibig sa Diyos, tandaan po natin, ano man yung nangyayari sa ating bansa, ano man yung nangyayari sa atin o sa ating paligid, at mangyayari pa, ang Diyos na banal at pinakamarunong at pinakamakapangyarihan ay kakampi natin at pwede natin siyang asahan. Namin nga sa Romans 8:31, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Sagot, marami tayong kalaban. Subalit lahat ng yan ay alikabok lamang sa ating Diyos. Isa nga sa pinakamalaking problema ng tao din yung kawalan ng security o insecurity. No? Karamihan siguro sa atin ay mayroong inuulugang insurance o social security dahil gusto natin ma-secure yung ating retirement, yung ating future. Iba naman, mayroong insurance sa bahay, sa kotse. Kahit ang mga tao mismo, mayroong mga insecurity sa kanilang katawan, especially sa kanilang looks. Lalo na yung mga single, medyo bata-bata pa. Kaya nga, ang laking industriya ng cosmetics ngayon, even cosmetic surgery, dahil mula noon hanggang ngayon, dahil kahit paano, mababawasan yung insecurity nila sa looks, At even yung mga businesses, meron na may mga security camera, security system, CCTV, ganoon din yung mga kalye natin, even sa ating mga bahay, even sa mga churches, meron na CCTV, meron ba rito? Hindi ko nakita yun. Pero ang tanong, tama ba sa isang Kristiyano maging insecure? Tama ba na bawat isa sa atin, na anak ng Diyos, ay insecure sa future natin? Knowing na ang kaniyang Diyos ang nahawak ng future. Di ba? Hindi ko naman sinasabing masama ang insurance, CCTV. So, mas maganda nga, maging ready tayo. Hindi naman masama na maging maganda yung looks natin. Pero mas mabuti na meron din tayong pagtitiwala sa Diyos. At yung value natin ay nakabase kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. If you are in Christ, ano man ang itsura mo, maganda ang tingin sa iyo ng Diyos dahil si Kristo yung nakikita sa inyo. Hindi ko sinabing huwag na kayong mag-ayos, Ang Kristiyanong alam ang katotohanan na to at pinaniniwalaan yung katotohanan na pinag-aaralan natin ngayon tungkol sa Diyos ay hindi dapat insecure. Dapat meron tayong kapanatagan o peace. Dapat madali tayong matulog o masarap tayong matulog. Papagod man tayo sa kasusunod kay Kristo, pero pag pagod man tayo sa mga anak natin, pagod tayo sa church, meron tayong mga frustrations, pero dapat kapag nasandal tayo, tulog. Dapat ganon. Dahil ang pangako sa atin ng ating Diyos na nakapangyayari sa lahat ay walang anumang bagay na mga paghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig na kay Kristo. Sabi sa Romans 8:39.
Mga kapatid, tuwing darating tayo o malalagay tayo sa malungkot at mahirap na sitwasyon, nakapandulo mong sitwasyon. Mga kapatid, alalahanin natin kung sino ang ating Diyos. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos, ang dakilang Diyos ng buong kalangitan at lupa, ang Diyos na nakapangyayari sa lahat, ikaw po ay aming pinupuri. We thank you because you are the God who upholds us, keeps us, guides us in this life unto holiness, righteousness, and everlasting life, Panginoon. Panginoon, tulungan po kami na higit pang magtiwala sa inyo sa kung ano man ang hinayaan mo mangyari sa aming buhay at sa aming paligid at sa aming bansa, knowing na ikaw naman talaga ang tunay na nakapangyayari sa lahat ng ito. And knowing na lahat ng bagay ay nagkakaisang nangyayari para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo upang matupad ang mabuti mong layunin sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po kayo sa napakagandang mensahe. At bilang response po, inihayaan ko lahat na tayo po'y tumayo at gawitan natin ang prayer. Stars in their place.
Maaari na po tayo mapo. At bago po tayo lumako sa tithes, sabi po sa 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Pinatawag ko po si Baste at si Dal para sa ating offering tithes. Umuyo po tayong lahat at atin pong awitin ng Diyos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Mapo na po tayo at para po sa ating announcer. May tawag po si John. Ngayong araw po sa ating lahat. Para po sa lahat ng youth, mamaya po ay magkakaroon tayo ng outdoor youth hangout sa Youth Diliman ng 4 o'clock p.m. Pero pwede po tayong dumating doon ng mas maaga ng konti kasi I think by 3:30 p.m. ay magsiset up na po ang ating mga kasama. So kung tayo po ay interesado na sumali sa gawain na ito, pwede po natin lapitan si Ate Sasu para tanong ng details at mag-coordinate ang transportation. Every third Wednesday of the month po, ginaganap ang ating online prayer meeting sa Zoom ng 7 o'clock p.m. At every fourth Saturday of the month naman po ay ang ating day of prayer dito sa Doña Carmen ng 7:30 a.m. Pero nagkakaroon po tayo ng breakfast fellowship every 7 o'clock p.m. Next week po, ang ating worship leader ay si Grace Galvez sa November 30. At ang ating preacher po ay si Tito Ton Caballero. Sa awit 34, 15-17, the Lord hears us when we pray. Meron po tayong mga karagdagang announcements. Ating bago pong official Lord of Life email address ay lolc@ph@gmail.com. So, para po sa mga tao na gusto pong mag-send ng kanilang mga email na meron pong nakalagay na instructions para sa kanilang tithes and offering, o kaya naman po screenshot ng kanilang transfer, pwede po na ipadala ito dito sa bagong email na to. At pwede rin po natin i-CC ang ating lolc@caab@gmail.com para po sa pag-record ng mga transactions. Gusto rin po natin i-announce na magkakaroon po tayo ng general clinic this coming November 29 at 9 o'clock a.m. pagkatapos po ng day of prayer. Pwede po tayo magdala ng kanya-kanya ways sa book, ways thinking, at mga pamunas. So, pwede po tayo magpalista kay Kuya MJ para po sa dadalo sa gawain na ito para po mabilang po kung ilan ang sasali sa mga kakain para po sa araw na ito. So, sa lahat po ng gustong tumulong sa general healing natin, lapit lang po tayo mamaya kay Kuya MJ. Parang wala naman po nakatala na may mga birthdays and anniversary po this week. Pero natutuwa po akong makita na meron tayong mga bisita ngayong umagang ito. So kasama po natin ang kaibigan ni Hana na si Nell Rose Remeticado. Welcome po to Learn of Life. And I think we have another visitor.
Ayan, welcome to Lord of Life. We hope to see you again in the series. So bago po tayo makikiwalay, magbalian po tayo. Ang Diyos natin ay makapangyarihan, makatarungan, nakakaalam ng lahat. At ang Diyos natin, ang siya ding nagpapanatili ng kaayusan, no, sa universe. At siya din ang nagpapanibago ng ating kalakasan. At nais kong pick upin ang mga talata mula sa verse 26 ng Isaiah 40. Ang sabi dito, tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo o hindi inaalalayan sa kaapihang nararanasan? Pwede sa verse 27, palitan natin yung Israel. Ilagay natin ang pangalan natin. Ando, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo o hindi inaalalayan sa kaapihang nararanasan? Tutuloy itong pagbasa. Hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod, sa isipan niya'y walang makakaunawa. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga may kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. God renews our strength, but God also renews our spirit. Tumayo po tayo. May God Himself, the God of peace, by you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa panguling awit. God is worthy, God is glorious, and above all He reigns. Bago tayo mag-iwalay, muli po natin siya. You reign over all the earth, we sing it. You reign, justice and peace, you reign it. You reign, holy, mighty reign. You reign over all the earth, we sing it. You reign, justice and peace, you reign.
Spirit